Sa tingin ko ay magkaibigan pa rin kami ni Pangulong Bongbong Marcos. Hindi naman kami talaga nagkausap niyan. Hindi kami magkaibigan. Unang-una, nagkakilala lang kami dahil naging running mate kami. So, bago pa man kami naging running mates, hindi na kami nag-uusap. Nagkausap lang kami during campaign at dahil sa trabaho noon, banda ngayon. Pero kailan po yung last na ang kaibigan ko talaga si Senator Amy Marcos. Kilala niya ako since 2012. Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. We are not friend, yan ngayon ang banat ni Sara Duterte kay Marcos Jr. Nang matapos itong interviewin ng mga media, nang ito ay dumalo sa sinagawang House Committee on Good Government ng Kamara. Dito binulgar niya na hindi na raw sila magkaibigan ni PBBM at dagdag pa niya, kahit noon pa man daw hindi niya tinuring na kaibigan ito. Tanging si Senadora Amy Marcos lang daw ang naging kaibigan ni Sara at hindi ang kapatid niya. Para po sa mga sinabi ni Sara Duterte kay Marcos. Panoorin po natin ito. Candidate for 2019. Si President Marcos, nagkausap na ba ulit kayo amid sa mga nangyayari na ito? Wala. Hindi naman kasi kami talaga nagkausap niyan. Hindi kami magkaibigan. Unang-una, nagkakilala lang kami dahil naging running mate kami. So, bago pa man kami naging running mates, hindi na kami nag-uusap. Nagkausap lang kami during campaign at dahil sa trabaho noon, banda ngayon. Pero kailan po yung last na ang kaibigan ko talaga si Senator Amy Marcos. Kilala niya ako since 2012. Pero kailan po yung naging last na pag-usap niyo po ng Nung nag-tender ako ng resignation, yun yung last na nagkausap kami ni President Ma'am, Marcos. do you think kung si President Marcos magsalita para sa inyo on behalf of you, baka maayos kaya itong nangyayari dito sa Kongreso? Alam nyo, kasi madami hindi nakakilala sa akin, pero mag-share ako konti ng ugali ko. Hindi ako humihingi ng tulong. Alam yan ng tatay ko, naging mayor siya, naging president siya. Hindi ako humihingi ng tulong talaga. Kaya nga kanina kung nakita ninyo, lumapit ako kay Congresswoman Gloria Arroyo. Sinabihan ko siya, ma'am, huwag ka na magpa-stress. Dahil dito sa ginagawa nila sa akin, kaya ko ito. Don't stress yourself about it. Yan din ang sinabi ko kay Congressman Marcoleta. Ma'am, sa gitna po ng lahat ng ito, how are you po? How do you feel about what's happening right now? And you mentioning even about the impeachment complaint or possible. Iniisip ko lang na kapartihan ng journey ko as a government official, yung lahat ng nangyayari ngayon. Ma'am, sa tingin niyo po may hand si PBBM sa nangyayari ngayon dito sa Congress? Actions against you and the Duterte family. Sa tingin niyo may hand si Pangulo? Ma'am, hindi ko sagutin yan kasi sarcastic yung sagot ko dyan. Next. So, kumusta si Presidente Duterte? Kumusta yung mga advice niya sa inyo sa nangyayari ngayon na Bibi? Okay naman ata siya. Hindi kami nagkakausap ni former President Rodrigo Duterte. Pero sinasabihan ko lagi yung mga nakapalibot sa kanya, nasabihan siya na huwag pa-stress sa nangyayari. Tulad ng sinabi ko din kay Ma'am GMA kanina. Ma'am, may regrets ba kayo na sumama kayo sa Unity kasama si President Marcos? Medyo mahaba kasi yun eh. It needs a sit down. Sit down tayo, ma'am. Sit down tayo. Wala na, ma'am. Opo kaya. Anyways. Doon sa baba, ma'am. May basihan ba yung sinasabi niya this is targeted para sa 2028, hindi kayo iboto ng mga tao? May basihan ba yun? May plano na ba kayo sa 2028, ma'am? O siya ang nagsabi. Yung sino yun? Yes, yung nag-privileged speech. Siya yung nagsabi. Pero kayo, ma'am, na huwag pagkatiwalaan. Yan ba yung gusto or nag-aambisyon ng presidente? Siya yung nagsabi. Pero kayo, ma'am, wala. Pero kayo ba, tatakbo ba kayo 2028? Noong 2019, tinanong ninyo ako kung tatakbo ako sa noong 2017,
tinanong ninyo ako kung tatakbo ako sa 2022. Noong 2019, tinanong ninyo ako kung tatakbo ako sa 2022 at sinabi ko na mag-a-announce ako kung tatakbo ako or hindi January 2021. Sinabi ko magsasagot ako January 2021. Ngayon? Sa ngayon, this very minute, magsasabi ako kung tatakbo ako sa fourth quarter ng 2026. 2026. VP, sorry to ask this question. Nagsisisi po ba kayo hindi nyo sinunod yung payo ng tatay nyo about sa pagtakbo? Hindi nyo That is a very good question. It needs a sit down. Bibigyan kita ng pakonti ngayon. Naririnig nyo si PRD, di ba, ngayon? Nagsasabi siya, huwag ka tumakbo, President. Ngayon, sinasabi niya, yan din ang sinabi niya noong 2021. Huwag ka tumakbong President. Kasi nanggaling na ako dyan, sabi niya, hindi siya madali na trabaho. Maawa ako sa iyo. He never said na run for President. Pero ma'am, never again na po kayo to team with the Marcos. May sasabihin pa si ma'am, sorry. Yes, I am. Yes, I am. Pero ma'am, mga never again na to team with the Marcos. Never again. Why, ma'am? Sit down tayo. Sige, ma'am. Kailan niyo gusto, ma'am? Sa baba, ma'am. Ma'am, last question na lang. You kind of turned emotional when we asked you kamusta ka na kanina and you not asking for help to anyone, even kay CGMA, kay Kung makikita niyo, di ba, kahit asawa ko, wala siya dito. Hindi ako tao na humihingi ng tulong. Sinabihan ko lang yung asawa ko kanina, sabi ko, maganda ka lang. Kasi sabi niya magluto ako, sabi ko, okay, sige, magluto ka lang for dinner. Yan po mga kabunyog, narinig po natin ang sinabi ni Sara Duterte, na kailanman hindi sila naging magkaibigan ni PBBM, tanging si Amy Marcos lang ang naging kaibigan niya, tila ata binawi niya ang kanyang sinabi noon. Dahil kung matatandaan natin, binangit niya sa isa ring interview na mananatili raw na kaibigan nito si Marcos Jr. Panoorin po natin ito. Sa tingin ko ay magkaibigan pa rin kami ni Pangulong Bongbong Marcos. Pag-resign mo, VP, anong response niya? Nagulat ba siya? Ano, VP? Anong pinag-usapan niyo doon sa Malacanang? Ibang mata. Sige. Sa ibang panahon, pag-uusapan natin yan. Sa ngayon, Yan po mga kabunyog, narinig po natin ang kanyang sinabi. Pero sa totoo lang mga kabunyog, totoo naman talaga ang sinasabi ni Sara na hindi talaga sila magkaibigan dahil ang totoo kailanman plastic itong si Sara. Nakianib lang siya sa mga Marcos para makuha rin ang boto ng mga supporter nito noon eleksyon. Ganyan naman talaga ang politika, hindi na kayo magtaka. Kung sino man ang napakikinabangan siya ang kinakaibigan, pero kung wala nang mapapala dito, ituturing na itong kaaway, di ba? Ito po kasi ang katotohanan. Kung hindi nagsanib puwersa ang Marcos at Duterte noong nakaraang eleksyon, sigurado, panalo si Leni Robredo bilang presidente dahil sa mga supporter ng Marcos dagdag pa ang supporter ng Duterte, malaking boto talaga ang makukuha nila noon. Pero ngayon nagkamali na ang mga Duterte sa pag-anib sa mga Marcos dahil sa naiba ang pulisya nito at hindi na nasunod ang plano. Ngayon nag-aaway-away na ang mga Marcos at Duterte. Pero sa aming oposisyon, ito ay isang blessing in disguise dahil sa bagong pulisiya ni Marcos, halimbawa sa issue ng China sa West Philippine Sea, sa pagpasara ng SM&I, pagpanagot sa mga Duterte, at lalo na pagpapakulong kay Kibuloy, ito ay approve sa amin. Pero minsan mayroon rin kaming hindi gusto sa mga Marcos, halimbawa yung Maharlika Funds, Chacha at pagtapya sa PhilHealth. Hindi kami ayos dyan, pero so far naman, yung ibang nangyayari at ginagawa nila approve kami. Parang nabalik ako dun sa kampanya, nandun kami dalawa ni Inday Sara nagbubungis-ngisan ulit. And the reason I made her laugh is that I told her, dito sa mga gulong nangyayari, I have just officially designated myself as your self-appointed official BFF. So, kahit sorry na lang, sayot mo sa gusto mo, I'm still your #1 fan.
candidate for 2028. Ma'am, Si amid all, President Marcos, nagkausap na ba ulit kayo amid sa mga nangyayari na ito? Wala. Hindi naman kasi kami talaga nagkausap niyan. Hindi kami magkaibigan. Hindi kami magkaibigan. May kulanong salita na ang ibig sabihin dito ay ang pagkakaisa. Bunyog Party List. Halika na, Bunyog Party List ka na. Halika na, Bunyog Party List ka na. Sa susunod, ang atinang suportahan, Bunyog Party List, nagtataguyod ng katotohanan, lumalaban para sa bayan.